Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay Isang magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Loy. 36 years old at nagmula sa Cabuyao, Laguna. Isa ako sa mga masasabing loyal listener ninyo at kahit na ng ibang bansa ako para sa pagtatrabaho ay hindi pa rin po ako nakakalimot na makinig sa inyo kapag may time. Siya nga pala isa akong chef sa isang cruise liner at ang ibabahagi kong kwento ay may kinalaman sa aking buhay pag-ibig na nagsimula nang makapagtrabaho ako sa cruise liner. Nagdesisyon akong mag-ibang bansa dahil marami akong sinusuportahan. Una ay mga kapatid ko at pangalawa mga pinsan ko. Wala na akong mga magulang dahil ang nanay ko ay nakapiit sa bilangguan dahil sa pagpatay niya sa tatay ko. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral dahil sa pagsusumikap ko. Kaya nga nang makapagtrabaho ako ay nag-decide akong ibahagi sa mga mahal ko sa buhay ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Samantala isang araw habang nakadaong ang cruise line namin sa pier ng bansang Algeria. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tawagan ng aking pamilya na nasa Pilipinas. Hello Ate Loy, ikaw ba yan? Wika sa akin ng aking pinsang si Morena. Oo ako to, sagot ko naman sa kanya. Naramdaman ko naman ang excitement sa kanya. Ate, buti naman na tumawag ka. Kumusta na kayo dyan? Tanong ko kay Morena. Heto, mabuti naman kami dito. Si tatay may trabaho na ulit. Sina Alfred at Rexy naman parehong nasa honor roll. Tuwang-tuwa na kwento niya sa akin. Wow naman, naku. Pakisabi sa dalawang kapatid mo na binabati ko sila. Papadalhan ko sila ng regalo sa susunod na buwan. Inform ko sa kanya. Talaga ate, paano naman ako? Natawa naman ako sa reaksyon ng pinaka-close na pinsan ko. Mawawala ka ba sa listahan ko? Syempre hindi. Ano bang gusto mo? Bibili ako dito sa pagsahod ko. Dali-dali namang humiling si Morena sa akin. Ate, gusto ko ng cellphone. Yung may camera ha, tapos gusto ko rin na branded na pabango. Gusto ko rin ng leather na bag. Ibili mo ko nung branded ha. Padala ka ng maraming chocolates. Teka, nasan ka na ba ngayon ate? Tanong niya sa akin. Nandito yung cruise liner namin sa Algeria. Sagot ko naman. Ano bang mabibili dyan sa Algeria? Usisa pa ni Morena sa akin. Meron dito mga leather jackets, tapos mga alahas. Nagkaroon naman siya ng ideya sa sinabi ko. Ay ate, ibili mo ko ng hikaw ha. Gusto ko ate yung 24 karat ha. Sige, ibibili ko kayo ng gintong alahas dito. Pangako ko sa kanya. At saka ate, samahan mo na rin ng pera, yung padala mo. Kailangan ko kasi ng perang pambayad sa class outing namin sa Boracay. Ni-required kami ng professor namin Dagdag na request pa niya sa akin. Magkano bang kailangan mo? Hindi ako sigurado ate, pero okay na siguro ang $200? Nahihiya niyang sagot sa akin. Kailan namin makukuha yung padala mo? Tila nasasabik pa niya ang tanong sa akin. Magpapadala ko sa katapusan. Basta lahat ng ibinili niyo ipapadala ko. Yun naman ang pinangako ko sa aking pinsan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanya dahil babalik na ako sa aking cabin. Samantala habang nagpapahinga sa aking cabin ay may kumatok sa pinto. Agad ko yung binuksan at nagulat ako nang tumambad sa akin ay si Jagger. Jagger? Anong ginagawa mo rito? Halika, pasok ka sa loob. Dali, baka may makakita sa'yo. Nagmamadali kong sabi kay Jagger at hinila ko na siya papasok sa aking cabin kasi baka may makakita pa sa kanya. Teka, bakit ka ba nandito? Tanong ko pa sa kanya. May gusto sana akong ibigay sa iyo Heto mga prutas. Aniya sabay bigay sa akin ng isang paper bag na naglalaman nga ng mga mansanas at iba pang mga prutas. Dapat kanina ko pang binigayan sa iyo.
nung magkasabay tayo kaso nagmamadali ka. Kaya ngayon ko lang naibigay at saka napansin ko pagod na pagod ka kanina sa trabaho. Tamang-tama, pampawala to ng pagod. Dagdag pa niya. Napangiti naman ako kay Jagger. Handa mo talagang isakripisyo yung trabaho mo para lang maibigay sa akin to. Loy, may tanong ako sa'yo. Si Jed ba nanliligaw ba siya sa'yo? Maya-maya'y tanong ni Jagger sa akin. Parang nahihiya pa nga siyang itanong yon sa akin nung una. Agad naman akong sumagot. Naku hindi, magkaibigan lang kami noon. Akala mo lang siguro nanliligaw siya sa akin pero ang totoo, si Emily ang nililigawan noon. At kung kaibigan ko si Emily lumalapit siya sa akin para humingi ng tulong. Ganun ba? Pagkatapos noon ay huminga siya ng malalim. Tila ba parang nabunutan siya ng tinik? O parang nabunutan ka ng tinik ha? Puna ko sa kanya habang natatawa. Siyempre nagbabalak kasi akong, alam mo na, manligaw sa'yo. Loy, curious lang ako ha. Nag-i-entertain ka ba ng manliligaw? Nahihiya pa niyang response sa akin. Siyempre nagulat naman ako sa kanyang sinabi kaya hindi ako nakakibo. Nagpatuloy naman si Jagger. Ang totoo niya na desidido na akong manligaw kaso hindi ko alam kung paano sisimulan. Di manligaw ka, pagpayag ko sa kanya na manligaw sa akin. Basta gawin mo na lang pero hindi ako nagbibigay ng assurance ha. Yon ang paalala ko sa kanya. Siyempre depende pa rin yon sa mga efforts niya at sa pagdevelop ng aking feelings para sa kanya. At yun nga papadudot, kinabukasan ay nanligaw na siya sa akin. Dagad ko rin namang sinagot pagkaraan ng isang buwan nang ma-realize ko rin na na-develop na ang feelings ko para sa kanya. Hindi naman ako nagkamali sa desisyon kasi sweet at malambing si Jagger. Mahal na mahal namin ang isa't isa kung kaya't umabot kami ng 5 taon bilang magkarelasyon. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan na naming magpakasal. Oo, kampante na kami ni Jagger na kami na talaga ang magkakatuluyan kaya nagsimula na kaming mag-prepare noon sa aming kasal. Samantalang naging magkaibigan sina Jagger at pinsan kong si Morena. Hinayaan ko lamang yon kasi wala namang masama. Bukod sa very committed sa akin ang fiancé ko. Yun ang akala ko. Dahil ilang buwan pagkatapos ng aming 5th anniversary ay tila unti-unting nagbago ang ugali ni Jagger na nauuwi sa madalas na pagkakalabuan. Marami din ako naririnig ng mga usapan na nililigawan ni Jagger ang pinsan ko pero nagbibingi-bingihan ako noon. Masakit sa akin ang lahat ng mga naririnig ko at napapansin ko sa dalawang yon at tila may pagtitinginan sa pagitan nila. Pero dahil mahal ko nga si Jagger ay hindi ko napapansin yon. Bukod sa tiwala naman ako sa boyfriend ko at sa pinsan ko na hindi nila ako lolokohin. Pero nagkamali ako dahil isang araw ay isang katotohanan ang aking natuklasan. Nahuli ko sina Jagger at Morena na naglalampungan sa likod bahay habang wala sina tita at mga pinsan ko. Jagger? Morena? Anong ibig sabihin nito ha? Mga walang hiya kayo? Sigaw ko sa kanya. Loy, magpapaliwanag ako. Pero naputol yon dahil ano pa ang ipapaliwanag niya sa akin. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nagtataksil kayong dalawa sa akin. Halos nagwawala kong sabi sa kanila. Tapos ay nasampal ko pa noon si Jagger at si Morena. Ate, I'm sorry. Paghingi ng sorry ni Morena sa akin. Anong klase kang tao ha? Pagkatapos kitang pag-aralin? Pagkatapos kong sundin ang mga layaw mo? Pagkatapos ng lahat-lahat ay eto lang ang igaganti mo sa akin? Pagkatapos kong umuwi dito sa atin? Pagkatapos itang tulungan? Ikaw rin pala ang aahas sa akin at magiging karibal ko kay Jagger? Sumbat ko sa aking pinsan. Mahal ko si Jagger ate, nagmamahalan kami. Giit pa niya sa akin. Bakit ba nagawa mo sa akin to, Morena? Ano bang kasalanan ko sa iyo? At ginanito mo ko? Wika ko sa kanya habang napapahagulhol. Hindi ko gustong agawin sa iyo si Jagger. Pero nangyari na eh. Kaya ate, hindi ko na siya ibabalik pa sa iyo. Akin na si Jagger. Sa akin na siya ngayon.
Tila pagmamalaki pa niya na inahas niya ang aking boyfriend. Walang hiya kang babae ka, demonyo ka, Judas. Kung ano-anong masasakit na salita na ang binanggit ko noon kay Morena. Loy, sana patawarin mo na kami. Sabi na lamang ni Jagger sa akin habang pinipigilan niya akong lusubin ng pinsan ko. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Akala ko ba mahal mo ko ha, Jagger? 5 years tayong bumuo ng mga pangarap. Tapos, eto lang ang gagawin mo? Naiiyak kong sabi sa kanya. Pero alam kong wala na akong maririnig na sagot sa kanya na pwede kong paniwalaan. At ikaw Morena, nagtiwala din ako sa iyo. Naghirap ako sa barko para lamang matulungan ko kayong magkakapatid. Sa iyo? Ang dami kong binigay na pabor sa iyo. Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Tama ng sumbatan ate. Ngayong alam mo na ang totoo, ipaubaya mo na sa akin si Jagger. Sa puntong yon ay nagmatigas na si Morena sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa iyo si Jagger. Hindi, isuksok mo yan sa ulo mo. Sigaw ko sa aking traitor na pinsan. Loy, hindi na matutuloy ang kasal natin. Seryosong pahayag pa ni Jagger. Siya na ang gusto kong pakasalan at hindi na ikaw. Dagdag pa niya. Makakakita ka pa ng lalaki magmamahal sa iyo, ate. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Huwag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo sa taong alam mo na wala nang pagmamahal sa iyo. Sarkastikong payo naman ni Morena sa akin. Anyway ate, ubarin mo na pala yung engagement ring na ibinigay sa iyo ni Jagger. Ibigay mo na sa akin yan. Kasi ako na ang pakakasalan ni Jagger. Kaya akin na, dali. Natulala ako sa sinabing yon ni Morena. Hindi ko akalain na masasabi niya sa akin ang mga ganong klase ng salita. Jagger, baby ko, ibili mo na lang ako ng bagong engagement ring ha. Sabi na lamang ni Morena nang hindi ko ibigay sa kanya ang suot kong engagement ring. Mga walang hiya talaga kayo? Tandaan niyo to, hindi pa tayo tapos. Nang gigigil na galit na sabi ko sa kanilang dalawang Judas. Papadudot ng lumo ako sa nasaksihan at nalaman ko mula sa dalawang taong pinagkatiwalaan ko. Hindi ko lubos akalain na magagawa nilang traidorin ako. Sobra ako nasaktan at halos maubos noon ang luha ko sa mata dahil sa kakaiyak. Pero kahit na ganoon ay umaasa pa rin ako na sana panaginip lang ang lahat. Na sana'y magising na ako sa bangungot na yon ng aking buhay. Papadudot mahal na mahal ko si Jagger. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat. Ang puso ko, panahon ko, lahat-lahat. Kaya mahirap tanggapin na sa isang iglap ay mawawala lang siya ng basta-basta. At mahirap ding tanggapin na ang sarili ko pang kadugo ang siyang magiging karibal ko kay Jagger. Papadudot dahil sa mahal ko si Jagger ay nagpakababa ko. Kinain ko ang pride ko at nagmakaawa ako kay Morena na ibalik niya sa akin ang boyfriend ko. Kung pwede lang lumuhod pa sa kanya ay gagawin ko. Huwag lamang mawala sa akin si Jagger. Please Morena, nakikiusap ako sa iyo na ibalik mo na sa akin si Jagger. Pagmamakaawa ko noon kay Morena nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Kung ayaw ko, sarkastikong balik niya sa akin. Isipin mo naman sana yung mga nagawa kong kabutihan para sa iyo. Alalahanin mong hindi ka makakatapos ng pag-aaral kung hindi dahil sa akin. Paalala ko sa kanya. Teka, ano to, sumbatan na? Sa puntong yon ay diniretsa ko na si Morena. Oo, sinusumbatan kita. Marami kasi akong ginawang pabor sa iyo pero sa kabila ng kabutihan ko, eto lang ang ginawa mo. Ate, actually, hindi ko naman nakakalimutan yung mga pabor na ibinigay mo sa akin. Nagpapasalamat nga ako sa iyo Pero kasi ayaw ko naman na maging kapalit dun si Jagger. Mahal ko siya ate, siya lang ang buhay ko. Sa totoo lang ay hindi ko naman siya gustong agawin sa iyo kaso ang puso ko siya ang dinidikta ng puso ko. Hindi ako mabubuhay kapag wala si Jagger. Sana'y tanggapin mo naman yun ate. Insist niya sa akin. At saka kailangan niya akong panagutan kasi buntis ako. Nagulat naman ako sa mga narinig ko mula kay Morena. Uulitin ko ha, buntis ako ate. At si Jagger ang ama ng anak ko. Muling sabi sa akin ng pinsan ko.
Samantala, Papa Dudut, ay lumapit naman si Jagger sa amin at narinig niya noon ang aming usapan. Totoo yung sinasabi ni Morena. Namanhi ka na ako sa tita Yoli mo. Hindi na matutuloy ang kasal natin kasi si Morena na ang pakakasalan ko. Sa puntong yon ay napaiyak na lamang ako. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Majority po ng mga listeners natin ayon sa analytic ni YouTube ay mga hindi pa nakasubscribe. Malaking bagay po para sa amin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-i-invite sa inyong mga kaibigan na mag-subscribe at syempre mag-subscribe din po kayo. Sa puntong yon ay napaiyak na lamang ako. Please ate, tama na ang drama, happy ending na kami. Huwag ka nang umiksena pa. At saka come on, ilang milyon ang lalaki sa Pilipinas, hindi lang si Jagger. Kung gusto mo ay maghanap ka ng foreigner na boyfriend. Huwag na si Jagger kasi akin na siya. Dagdag pa ni Morena na tila hindi nakukonsensya sa ginawa niya sa akin. Anong klase kang pinsan, Morena? Napakasama mo. Naiiyak sa galit na sabi ko sa kanya. Anyway, bakit suot mo pa yung engagement ring ninyo ni Jagger? Ubarin mo na yan kasi hindi ka na fiancé ni Jagger. Akin na yan. Ako na ang may karapatang magsuot niyan. Pilit kinukuha sa akin ni Morena ang engagement ring na suot ko. At para magtigil na ang pinsan ko ay nagpasya na lamang akong ibigay na lamang sa kanya ang singsing na suot ko. Ito na yung singsing, lamunin mo ha. Isaksak mo dyan sa lalamunan mo. Pero hetong tandaan mo, kinakasuklaman kita. Pinagsisihan kong ikaw ang naging pinsan ko. Simula sa araw na ito ay hindi na kita kikilalaning pinsan. Galit na sabi ko sa kanya. Papa Dudut, pagkaraan ng eksenang yun ay narealize kong wala na talagang pag-asang bumalik pa sa akin si Jagger. Kaya nagdesisyon na lamang akong kalimutan na lamang siya. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa cruise line. Sinubukan ko mag-move on pero mahirap pala. Mahirap tanggalin ang bitterness sa dibdib dahil sinaktan ng dalawang yon ang buong pagkatao ko. Pero mabait ang Diyos, Papa Dudut, dahil kahit papaano ay may pinapadala siyang mga taong handang tumulong sa akin sa lahat ng oras. At isa na roon si Tony. Dahil sa labis na depression ay napabayaan ko ang aking sarili at nagkasakit ako. Buti na lamang noong araw na nahilo at nahimatay ako sa trabaho ay katabi ko si Tony at dinala niya ako noon sa klinik. Buti naman at nagkamalay ka na. Kumusta ka na? Ano na ang nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Tony. Medyo sumasakit pa rin ang ulo ko. Sagot ko naman sa aking concerned na kaibigan. Masyado ka kasing stress at saka napababayaan mo ng katawan mo. Nga pala, heto yung mga gamot na ipapainom ko sa'yo. Sabi ng doktor. Pahayag naman ni Tony, habang nandito ka ako muna mag-aalaga sa'yo. Pagbobolontaryo niya. Pero baka makaabala lang ako sa trabaho mo. Pag-aalala ko sa kanya. Wala yun, nagpaalam naman ako sa supervisor namin. Nakangiting wika niya sa akin. Napangiti naman ako sa chivalry ni Tony sa akin. Malakas ka talaga sa supervisor natin. Biro ko pa sa kanya. Hindi naman masyado. Nga pala, Loy, please wag kang magpapabaya sa kalusugan mo ha. Sa totoo lang nag-worry ako sa'yo. Ilang araw na kitang napapansin na matamlay at stress na stress. Pero don't worry, gagawin ko ang lahat para maging okay ka. Paniniguro niya sa akin. Papadudot si Tony ang nag-alaga sa akin sa tuwing may sakit ako sa barko. Siya rin ang naging kasakasama ko sa oras na kailangan ko ng masasandalan. Siya ang naging labasan ko ng sama ng loob at naging tagapayo ko. Kaya nga unti-unti nagkaroon si Tony ng puwang sa puso ko. Samantala mabilis natapos ang kontrata ko sa cruise line at kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. Nalungkot ako kasi magkakahiwalay na kami ni Tony. Loy, bago ka sana umalis may sasabihin ako sa iyo. Sabi sa akin ni Tony nang nagpaalam na ako sa kanya. Alam mo kapag umalis ka na, ako ang unang malulungkot. Bakit? Mahal na kasi kita. Pag-amin pa niya sa akin. Hindi na ako nagulat sa pag-amin ni Tony sa akin kasi ever since naman ay ramdam ko na ang pagmamahal niya sa akin.
Napangiti na lamang ako sa sobrang saya. Ang totoo niyan matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to. Pero alam mo na, hindi ako pinanganak ng malakas ang confidence sa sarili. Pagpapatuloy pa niya. Noon pa lang naramdaman ko nang may special ka ng pagtingin sa akin. Alam mo, kami mga babae malalakas ang pakiramdam namin. Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi ako nagmamadali. Handa naman ako maghintay sa iyo. Hayaan mo lang ako yung ipakita at iparamdam sa iyo na sincero ako sa mga sinasabi kong mahal kita. Yun naman ang pangako niya sa akin. Tama ka. Wala pa akong sagot sa ngayon. Siguro ipagbalik ko ulit dito. Saka pa lang ako magkakaroon ng sagot. Sagot ko naman kay Tony. Hintayin ko ang araw na yun, Loy. Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa pagbabalik mo. Loy, mahalin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka lang. Hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa nila. Paniniguro pa niya sa akin. Napangiti at napayakap naman ako sa aking kaibigan. Salamat sa pagmamahal, Tony. Hihintayin kitang bumalik, Loy. Pangako, sabi pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay nakauwi na ako sa Pilipinas noong March 7, 2019. At makalipas ang 6 na buwan ay muli akong bumalik sa cruise line para muling makasama si Tony. At doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Tinanggap ko na ang pagmamahal ni Tony sa akin. Papadudot sa ngayon ay 3 years na kaming magkarelasyon ni Tony at going stronger pa rin kami. Katunayan ay malapit na rin kaming ikasal sa susunod na taon. Masaya naman kaming pareho sa aming desisyon at ramdam na ramdam kong si Tony talaga ang lalaking nakalaan para sa akin. Tungkol naman kina Jagger at Morena ay pinagpasa Diyos ko na lamang sila. At saka wala na rin akong sama ng loob kahit pa magkaharap-harap kami. Katunayan may komunikasyon kami ni Morena ngayon at nagpapadala pa rin ako ng mga regalo at pera kina tita at sa lahat ng mga pinsan ko kasama na si Morena. Papadudot hanggang dito na lamang ang sulat ko at umaasa ako na mababasa po ninyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube channel. Maraming salamat at muli isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Loy. Maraming salamat kay Loy sa pagsulat mo sa Papadudot Stories. Nakakalungkot na malaman na yung sarili mong pinsan at pinagkatiwalaan mo ng mahabang panahon ang siyang nagtraidor sa'yo. Hindi sa nagja-judge tayo pero si Morena ang tipo ng taong oportunista. Walang utang na loob. Mabait lamang pag may kailangan sa'yo. Pero kapag nakuha na niya ang gusto niya ay parang basahan ka na lamang na iisang tabi o itatapon. Ganun pa man ay happy na rin kami sa iyo, Loy, dahil napatawad mo na sina Morena at Jagger. Let us forgive but not forget. Mag-ingat ka na sa kanila at huwag basta-bastang magtitiwala. Samantala, God is good at all times dahil ibinigay niya sa iyo, Loy, si Tony. Way better than Jagger. Good luck and advance wishes sa pag-iisang dibdib ninyo sa susunod na taon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.